Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog. Wild confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Minsan, ang puso ay parang kalsada sa Maynila. Magulo, maingay, at madalas ay nawawala tayo sa mga maling liko. Akala natin, kapag may seguridad na tayo, sapat na yun para manatili tayong payapa. Pero aaminin ko, may bahagi sa atin na laging naghahanap ng apoy. Mahirap timbangin ang pag-ibig kapag ang isa ay nagsisilbing tahanan, habang ang isa naman ay tila isang pakikipagsapalaran sa gitna ng kawalan. Sa kwentong ibabahagi ko, hindi ako ang biktima. Ako ang gumawa ng sarili kong kulungan. Kaya mga ka-confess, buksan ang inyong isipan at damdamin sa isang kwento ng maling pagpili at pagkakaipit sa dalawang mundong parehong hindi ko kayang bitawan. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Danica. Nagsimula ang lahat sa tahimik na bayan ng Silang, Cavite. Doon ako lumaki sa isang pamilyang simple lang ang pangarap. Ang nanay kong si Erlinda at ang tatay kong si Dante ay parehong mapagsilbi sa komunidad, kaya naman ang pagiging matino ay tila isang obligasyong kailangan kong bitbitin. Habang buhay, noong mga panahon na yon, kontento na ako sa buhay probinsya, lalo na't kasama ko ang matagal ko ng kasintahan na si Edsel. Si Edsel ang definition ng salitang seguridad. Siya ay isang civil engineer na nagtatrabaho sa isang kilalang construction firm sa Tagaytay. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, wala akong mairereklamo sa kanya. Napakabait ni Edsel, maalaga, at ang pinakaimportante sa lahat, siya ay tapat. Kilala siya ng buong pamilya ko at paboritong-paborito siya ng kapatid kong si Fiona. Sabi nga ni Fiona, "Ate, jackpot ka na kay Kuya Edsel. Huwag mo nang pakakawalan dahil sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng lalaking ang tanging bisyo ay magtrabaho para sa kinabukasan niyo." Isang Sabado ng hapon, habang nakatambay kami sa isang coffee shop sa May Ridge, biglang hinawakan ni Edsel ang kamay ko. Ramdam ko ang gaspang ng kanyang palad. Isang paalala ng pagsusumikap niya sa side. "Danica," mahinahon niyang tawag sa akin. Nag-usap na kami ni Tito Dante. Sinabi ko sa kanya na gusto na kitang pakasalan sa susunod na taon. Nag-iipon na ako para sa down payment ng bahay natin sa Nuvali. Gusto ko, bago tayo mag-isang dekada, may sarili na tayong tahanan. Ngumiti ako at tumango. Pero sa loob-loob ko, may isang maliit na bahagi ng puso ko ang hindi kumibo. Bakit ganoon? Mahal ko si Edsel, alam ko yun. Pero habang inilalatag niya ang mga plano namin, ang mga insurance, ang kulay ng pintura ng bahay, ang bilang ng mga anak, parang nararamdaman ko na tapos na ang buhay ko. Parang nabasa ko na ang huling pahina ng libro bago ko pa man matapos ang gitna. Dahil sa trabaho ko bilang isang marketing associate sa isang hotel sa Alabang, madalas akong mapunta sa iba't ibang events. Doon ko nakilala si Fabian. Si Fabian ay isang freelance photographer. Unang pagkikita pa lang namin sa isang product launch, naramdaman ko na ang kakaibang enerhiya niya. Malayo siya sa ayos ni Edsel na laging naka-polo shirt at maong. Si Fabian ay laging naka-leather jacket, may hikaw sa kaliwang tainga, at ang mga mata niya ay tila laging may itinatagong misteryo. "Miss, baka gusto mong ngumiti? Masyado kang seryoso sa flyer na hawak mo." Biro niya sa akin habang itinitutok ang kanyang lens. Natawa ako ng bahagya. Trabaho ito, hindi photoshoot. Lahat ng bagay ay photoshoot kung marunong kang tumingin sa ganda ng paligid.
Sagot niya sabay kindat. Noong gabing iyon, hindi ko na malaya na nag-uusap na kami ni Fabian sa parking lot hanggang sa magmadaling araw. Ikinuwento niya ang mga paglalakbay niya, kung paano siya sumasabit sa mga truck sa Mountain Province para lang makakuha ng perfect shot ng sunrise at kung paano siya muntik ng malunod sa Siargao dahil sa pagkuha ng litrato ng mga surfers. Habang nakikinig ako sa kanya, parang biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Iyon ang kulay na hindi ko makita sa mga blueprint ni Edsel. Kay Fabian, walang plano, walang kasiguraduhan, pero may buhay. Lumipas ang mga linggo. Ang simpleng palitan namin ng mensahe ni Fabian ay naging madalas na paglabas. Kapag kasama ko si Edsel, ang pinag-uusapan namin ay ang amortization at ang wedding coordinator na kinuha ni Dino, ang matalik na kaibigan ni Edsel na isa ring engineer. Isang gabi, habang kumakain kami ni na Edsel at Dino sa isang steakhouse, biglang nag-text si Fabian. Nasa tapat ako ng opisina niyo. Gusto mo bang makakita ng shooting star sa Antipolo? Tara, takas tayo. Napatingin ako kay Edsel na kasalukuyang seryosong nakikipagtalakayan kay Dino tungkol sa presyo ng semento. Tumingin ako sa screen ng phone ko at doon naramdaman ko ang unang lamat sa aking prinsipyo. Edsel, parang masama ang pakiramdam ko. Gusto ko na sanang magpahinga muna. Pagsisinungaling ko, ha? O sige, ihahatid na kita sa kondo mo. Mabilis na sagot ni Edsel, puno ng pag-aalala. Wag na. Malapit lang naman. Mag-grab na lang ako para makapag-usap pa kayo ni Dino tungkol sa project nyo. Pagtanggi ko, nakalabas ako ng restaurant nang hindi man lang lumingon. At doon, sa labas ng gusali, naghihintay si Fabian sakay ng kanyang lumang motor. Pag-angkas ko, parang iniwan ko rin sa parking lot ang 5 taon naming pinagsamahan ni Edsel. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungong Antipolo, nakayakap ako ng mahigpit sa baywang ni Fabian. Ang bilis ng patakbo niya, ang lamig ng hangin at ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa usok ng kalsada, lahat iyon ay parang droga na unti-unting lumalason sa isip ko. Danica, alam kong may boyfriend ka. Biglang sabi ni Fabian habang nakatitig kami sa mga ilaw ng Maynila mula sa itaas. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Iba ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Hinarap ko siya. Dapat sana ay nagalit ako. Dapat sana ay sinabi ko sa kanyang kasal na ang itutuloy namin ni Edsel. Pero sa halip na salita, isang halik ang isinagot ko. Isang halik na nagpabura sa lahat ng pangakong binitiwan ko sa harap ng pamilya ko at ng Diyos. Kinabukasan, pag-uwi ko sa kondo, sinalubong ako ng isang bouquet ng bulaklak at isang note mula kay Edsel. Sabi doon, "Get well soon, love. I bought your favorite vitamins. I love you." Napaupo ako sa sahig at naiyak. Paano ko nagawang pagtaksilan ang taong walang ibang hinangad kundi ang mapabuti ako? Pero sa kabilang banda, hindi ko rin maikakaila ang saya na naramdaman ko sa piling ni Fabian. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong buhay ako. Kahit alam kong ang buhay na ito ay unti-unti nang sumisira sa pagkatao ko. Nagsimula ang aking dobleng buhay. Sa umaga at weekend, ako ang perpektong mapapangasawa ni Edsel. Kasama niya ako sa pagpili ng tiles, sa pagbisita sa mga kamag-anak, at sa pagsisimba. Pero sa mga gabi na sinasabi kong may overtime ako, doon ako bumubulusok sa mundo ni Fabian. Isang araw, dinalaw ako ni Fiona sa kondo. Napansin niya ang mga bagong gamit ko, isang mamahaling camera at ilang mga damit na hindi ko naman estilo dati. "Ate, parang nag-iiba ka na yata?" Tanong ni Fiona habang tinitingnan ang isang Polaroid picture na nakatago sa ilalim ng libro ko. Larawan yun naming dalawa ni Fabian sa isang sapa sa Laguna. Agad kong kinuha ang larawan. "Wala yan, Fiona. Project lang sa trabaho. Siguraduhin mo lang, ate. Kasi si Kuya Edsel, halos hindi na natutulog para lang matapos yung bahay nyo. Huwag mo siyang gagaguhin." Seryosong babala ng kapatid ko.
Hindi ako nakasagot. Ang bigat sa dibdib ko ay tila isang malaking bato na hindi ko na kayang buhatin. Pero sa tuwing magte-text si Fabian, parang nawawala lahat ng bigat. Isang gabi, habang nasa gitna kami ng isang wild na party sa Makati, kasama ang mga kaibigan ni Fabian, nakatanggap ako ng tawag mula kay Eman, ang nakababatang pinsan ni Edsel. Ate Danica, nasaan ka? Si Kuya Edsel, na aksidente sa site, nahulugan siya ng scaffolding habang nag-i-inspect. Nasa ospital kami ngayon. Parang tumigil ang mundo ko. Tiningnan ko si Fabian na masayang nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. At pagkatapos, ay tiningnan ko ang screen ng phone ko kung saan nakapaskil ang pangalan ni Eman. Ang pananabik na hinahanap ko ay biglang napalitan ng matinding takot. Takot na baka ito na ang kabayaran sa lahat ng panlilinlang ko. Agad akong tumakbo palabas ng bar, hindi na nagpaalam kay Fabian. Sumakay ako ng taxi patungong ospital sa Cavite. Habang nasa biyahe, wala akong ibang ginawa kundi manalangin. Manalangin na sana ay bigyan pa ako ng pagkakataon ng tadhana na ayusin ang lahat. Kahit alam kong sa bawat segundong lumilipas, mas lalo kong sinasakal ang sarili ko sa sarili kong mga kasinungalingan. Pagdating ko sa ospital, halos hindi ako makahinga sa bilis ng tibok ng puso ko. Amoy gamot, malamig, at punong-puno ng kaba ang paligid. Nakita ko si Eman sa hallway, balisa at pabalik-balik ang lakad. Kasama niya si Dino na noon ay may bahid pa ng putik ang sapatos. Tila galing din sa site kung saan nangyari ang aksidente. Eman, si Edsel, kumusta siya? Hingal na hingal kong tanong. Ate Danica, nasa loob pa siya. Tinitingnan pa ng doktor yung binti niya. Malakas daw ang impact ng pagkakahulog ng bakal, buti na lang at naka-helmet siya, paliwanag ni Eman. Napaupo ako sa bench at napahawak sa mukha ko. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng glass door. Naka-makeup pa ako mula sa party. Suot ang maikling damit na ibinili ni Fabian sa akin. Agad kong hinila ang suot kong cardigan para matakpan ang sarili ko. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri sa sarili ko. Habang si Edsel ay nagpapakapagod para sa aming hinaharap, ako naman ay nagpapakasasa sa mundong panandalian lang. Lumabas ang doktor at sinabing kailangang operahan si Edsel. Nang payagan na kaming pumasok sa recovery room, dahan-dahan akong lumapit sa kama niya. Ang putla ni Edsel. Ang daming pasa sa braso at may benda ang kanyang ulo. Pagdilat niya, pilit siyang ngumiti nang makita ako. Love, sorry, bulong niya. Hindi ko tuloy natapos yung inspection sa kabilang unit. Maantala yung target date natin sa paglipat. Hagulgol na lang ang naisagot ko. Edsel, huwag mo munang isipin yung bahay. Ang mahalaga, ligtas ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Inakala ni Edsel na humihingi ako ng tawad dahil hindi ako nakapunta agad o dahil sa sobrang pag-aalala ko. Hindi niya alam na ang bawat patak ng luha ko ay para sa malaking kasalanang ginagawa ko sa likod niya. Sa sumunod na 2 linggo, naging bantay ako ni Edsel sa ospital. Pinag-leave muna ako sa hotel at si Fiona naman ang madalas magdala ng pagkain para sa amin. Noong mga oras na yon, tila bumalik ako sa pagiging matinong Danica. Binabasa ko siya ng libro, sinusubuan at kinakausap tungkol sa mga pangarap namin. Akala ko, sapat na ang takot na yon para tuluyan ko ng talikuran si Fabian. Pero isang gabi, habang tulog na si Edsel, tumunog ang phone ko. Isang unknown number. Danica, nasaan ka? Ilang linggo ka nang hindi nagpapakita. Nag-alala ako. Boses ni Fabian. Fabian, huwag mo na akong tatawagan dito. Na-aksidente si Edsel, kailangan niya ako. Mahina kong sabi, habang nakasilip sa pinto ng hospital room. Gusto lang naman kitang makita. Saglit lang, Danica. Nandito ako sa parking lot ng ospital nyo. Kung hindi ka bababa, ako ang aakyat dyan. Bantain niya. Alam kong seryoso si Fabian. May pagka-reckless siya na hindi marunong sumunod sa rules. Dahil sa takot na gumawa siya ng eksena at malaman ng pamilya ko, nagpaalam ako kay Eman
Nabababa lang ako para bumili ng kape. Pagdating ko sa parking lot, nakita ko ang motor ni Fabian sa ilalim ng isang puno ng nara. Agad niya akong hinila at niyakap ng mahigpit. "Bitawan mo ako, Fabian. Mali ito." Pagpupumiglas ko, mali? Pero noong nasa Antipolo tayo, sabi mo ako ang nagpaparamdam sa'yo na buhay ka. Danica, alam kong mahal mo ako. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo, giit niya. Mahal kita, pero kailangan ako ni Edsel. May pananagutan ako sa kanya. Sigaw ko, pero mahina lang. Pananagutan o utang na loob? Magkaiba yun, Danica. Pinipilit mo lang ang sarili mo sa isang buhay na alam mong ikamamatay ng kaluluwa mo sa sobrang boredom. Sabi niya sabay haplos sa pisngi ko. Sa sandaling iyon, parang naging magnet na naman ang presensya niya. Kahit nasa loob ng ospital ang lalaking nangakong pakakasalan ako, heto ako, nakikipaghalikan sa isang lalaking walang maipapangako sa akin, kundi panandali ang saya. Naging mas mapanganib ang sumunod na mga buwan. Nakalabas na si Edsel ng ospital, pero kailangan niyang mag-rehabilitation dahil sa pinsala sa kanyang binti. Dahil dito, mas naging madalas ang pagpunta ko sa kanila sa silang. Pero sa bawat biyahe ko pa uwi ng Alabang, dumidiretso ako sa apartment ni Fabian. Isang hapon, habang nasa bahay kami ni na Edsel, nagkaroon ng maliit na salusalo. Naroon ang nanay kong si Erlinda, si Tatay Dante, at ang kaibigang si Dino. Masayang masaya sila dahil nakakalakad na si Edsel gamit ang tungkod. Susunod niyan, sa altar na ang lakad mo, Edsel? Biro ni Tatay Dante habang nagtatagay ng beer. Oo nga po, Tay. Konting tiis na lang. Matatapos na rin ang interior design ng bahay namin. Sagot ni Edsel sabay tingin sa akin. Love, si Fernando, yung pinsan ko na interior designer, nagpadala ng samples ng tela para sa sofa. Titingnan mo ba mamaya? Tumango ako at pilit na ngumiti. Pero ang isip ko ay nasa kabilang linya. May shoot si Fabian sa Boracay sa susunod na linggo at gusto niyang sumama ako. Isang linggong bakasyon. Isang linggong malayo sa lahat. Danica, parang ang lalim ng iniisip mo, puna ni Erlinda. May problema ba sa trabaho? Wala po, Ma. Pagod lang po siguro sa biyahe. Sagot ko. Pagkatapos ng salusalo, habang tinutulungan ko si Edsel na makahiga, biglang nagring ang phone ko sa ibabaw ng lamesa. Nakita kong lumabas ang pangalan na Fabian. Mabilis ko itong kinuha, pero huli na. Nakita na ito ni Edsel. Fabian, sino yun, Danica? Tanong ni Edsel. Ang kanyang boses ay kalmado pero may halong kuryosidad. Ano? Photographer yun sa hotel. Yung sa project na sinasabi ko sa'yo noon. Baka may itatanong lang tungkol sa mga files. Palusot ko. Napatitig sa akin si Edsel. Kilala niya ako. Alam niya kapag nanginginig ang boses ko. Pero pinili niyang tumahimik. Iyon ang mas masakit. Ang tiwala niyang hindi ko deserve, pero patuloy niyang ibinibigay. Kinabukasan, imbes na pumasok sa trabaho, nakipagkita ako kay Fabian sa isang bar sa BF Homes. Gusto ko sanang makipaghiwalay. Gusto ko nang tapusin ang gulo. Fabian, hindi ko na kaya. Nahahalata na ni Edsel. Ayokong saktan ng pamilya ko. Sabi ko sa kanya habang nakaupo kami sa madilim na sulok. Hindi sumagot si Fabian. Sa halip, inilabas niya ang kanyang kamera at ipinakita sa akin ang mga kuha niyang litrato. Lahat ng litrato ay ako, habang natutulog, habang tumatawa, habang nakatingin sa malayo. Ito ang nakikita ko sa iyo, Danica. Nakikita ko yung totoong ikaw. Kapag kasama mo si Edsel, para kang isang painting na nakakulong sa frame. Kapag kasama mo ako, ikaw ang artist, bulong niya. Huwag kang aalis, hindi ko kayang mawala ka. At gaya ng dati, nanlambot na naman ako. Umuwi ako sa kondo ng madaling araw, lasing at puno ng guilt. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita ko si Fiona na nakaupo sa sofa ko. Umiiyak siya. Ate, nasaan ka galing? Tanong ni Fiona. Fiona, bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Gulat kong tanong. May duplicate key ako.
'di ba? Sabi ni Ma, tawagan kita dahil may emergency pero hindi mo sinasagot ang phone mo. Pinuntahan kita sa hotel, sabi ng guard, 1 linggo ka na raw na hindi pumapasok ng maayos. Galit na sabi ni Fiona. Lumapit siya sa akin at naamoy ang alak sa hininga ko. Ate, nakita kita. Nakita kita nung isang gabi sa parking lot ng ospital. Akala ko namamalikmata lang ako. Pero ngayon, sigurado na ako. Niloloko mo si Kuya Edsel, di ba? Napaatras ako. Ang mundo kong pilit kong itinatago ay unti-unti nang guguho sa harap ko. Fiona, hayaan mo akong magpaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Na habang hirap na hirap si Edsel na maglakad, ikaw naman ay nakikipaglandian sa ibang lalaki? Ate, ganoon ka na ba kababa? Wala ka bang respeto sa sarili mo? Sigaw ni Fiona. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nasampal ko si Fiona. Nabigla kaming dalawa. Humahagulgol na tumakbo si Fiona palabas ng kondo ko. Doon ko naramdaman na wala na. Nagsimula na ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan kong itago. Pero sa kabila ng lahat, ang unang tinawagan ko ay hindi si Edsel para humingi ng tawad. Ang tinawagan ko ay si Fabian. Doon ko na-realize na tuluyan na akong nawalan ng direksyon. Umalis ako ng Maynila kasama si Fabian patungong Boracay. Iniwan ko ang phone ko sa kondo. Gusto kong takasan ng lahat. Ang galit ni Fiona, ang tiwala ni Edsel at ang expectations ng pamilya ko. Sa Boracay, naging malaya kami. Araw-araw kaming nasa dagat. Gabi-gabi kaming nasa party. Para kaming 2 tao sa isang bula na walang pakialam sa mundo. Pero ang bula na yon ay mabilis na pumutok. Isang gabi, habang naglalakad kami sa White Beach, may nakasalubong kaming pamilyar na mukha. Si Dino. Nandoon siya para sa isang seminar ng mga engineers. Nang magtagpo ang mga mata namin, nakita ko ang matinding galit at pandidiri sa kanyang tingin. Tumingin siya kay Fabian na nakaakbay sa akin at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Danica, akala namin kung ano nang nangyari sa'yo. Si Edsel, halos mabaliw na sa paghahanap sa'yo. Ang sabi mo sa kanya, kailangan mo lang ng space para mag-isip tungkol sa kasal niyo. Sabi ni Dino, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Dino, please, wag dito. Pakiusap ko, wag dito? Bakit? Nakakahiya ba? Nakakahiya ba na makita ka ng mga tao na kasama ang lalaking ito habang ang fiancé mo ay nagpapakahirap mag-rehab para lang makalakad sa harap mo sa altar? Bulyaw ni Dino. Hinigpitan ni Fabian ang hawak sa akin. Pare, lumayo ka na lang. Desisyon ni Danica na sumama sa akin. Hindi nakatiis si Dino at sinuntok si Fabian sa mukha. Nagkagulo sa dalampasigan. Habang pinaghihiwalay sila ng mga bouncers, doon ko nakita ang sarili ko sa mata ng mga taong nanonood. Hindi na ako ang matinong Danica. Ako na ang babaeng sumira sa isang magandang relasyon para sa isang gabing excitement. Pagbalik namin sa hotel, hindi na kami nag-usap ni Fabian. Ramdam ko ang tensyon. At doon ko napagtanto, pati ang excitement na hinahanap ko kay Fabian ay may hangganan din. Sa bawat suntok na natanggap niya mula kay Dino, parang nagising ako sa isang mahabang panaginip. Pagbalik ko ng Maynila, dumiretso ako sa silang. Handa na akong tanggapin ang anumang hatol. Pero pagdating ko sa bahay ni na Edsel, hindi galit ang sumalubong sa akin. Katahimikan. Nakita ko si Edsel na nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayo. Wala na ang kanyang tungkod. Nakakalakad na siya ng mag-isa. Sa tabi niya ay ang mga blueprint ng bahay namin. Pero lahat ng yon ay punit-punit na sa lapag. Edsel? Tawag ko sa kanyang pangalan. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig, ngayon ay wala ng kahit anong emosyon. Parang nakatingin siya sa isang estranghero. Nandito ka na pala, sabi niya nang walang kabuhay-buhay. Sabi ni Dino, masaya ka raw doon. Sana naging sapat yung saya na yun para palitan lahat ng 5 taon natin. Patawarin mo ako, Edsel. Nagkamali ako. Nawala ako sa sarili ko. Pagmamakaawa ko, lumuluha habang nakaluhod sa harap niya. Alam mo, Danica, nung naaksidente ako,
Ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang isiping kailangan kong gumaling para sa'yo, para maprotektahan kita. Pero habang iniisip ko kung paano kita bibigyan ng seguridad, ikaw naman pala ang sumisira sa pundasyon natin. Sabi ni Edsel, binigay ko sa'yo lahat, pero mukhang hindi sapat ang isang tahimik na buhay para sa isang babaeng laging naghahanap ng gulo. Tumayo siya at iniwan ako doon. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako sinaktan. At iyon ang pinakamasakit na parusa. Ang makitang tuluyan nang namatay ang pag-ibig sa mga mata ng taong pinakamahalaga sa buhay mo. Sa sumunod na mga araw, nalaman ng buong pamilya ang ginawa ko. Itinakwil ako ni Tatay Dante. Hindi ako kinakausap ni Erlinda. At si Fiona? Kahit anong paghingi ko ng tawad, hinding-hindi na niya ako tiningnan bilang kanyang ate. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng pamilya. At si Fabian, nang malaman niyang wala na akong kahit ano, unti-unti na rin siyang lumayo. Sabi niya, hindi ko kayang hawakan ng sobrang drama, Danica. Gusto ko lang ng masaya. Doon ko na-realize na sa pagitan ng seguridad at excitement, pinili ko ang pansamantala. At dahil doon, nawala sa akin ang pangmatagalan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke ng silang, nakita ko si Edsel. May kasama siyang ibang babae, isang nurse na marahil ay nakilala niya noong kanyang rehab. Nakita ko silang tumatawa, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Mukhang masaya siya. Mukhang nahanap na niya ang katahimikang hindi ko maibigay sa kanya. Umuwi ako sa maliit kong paupahan sa Alabang. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko nakilala. Ang ganda na dati ay ipinagmamalaki ko. Ngayon ay tila bakas na lang ng isang pagkakamaling hindi ko na mabubura. 2 lalaki ang minahal ko. Ang isa, ibinigay ang lahat pero kinalimutan ko. Ang isa, kinuha ang lahat pero iniwan ako. At sa dulo, ako ang nanatiling mag-isa sa gitna ng pagkawasak na ako rin ang may gawa. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang parusa. Sinubukan kong bumalik kay Fabian. Umasa na baka sa kanya kumahanap ang kalinga ngayong tinalikuran na ako ng lahat. Pero isang gabi, nang pumunta ako sa apartment niya nang hindi nagpapaalam, nakita ko ang isang pamilyar na eksena. Isang babaeng mas bata sa akin, nakaangkas sa kanyang motor. Suot ang leather jacket na dati ay ako ang nagdadala. Doon ko napatunayan na ang excitement na ibinigay ni Fabian ay parang apoy sa tuyong damo. Mabilis magliyab, pero mabilis din maging abo. Hindi ako ang espesyal sa kanya. Isa lang ako sa mga litratong kinuha niya at pagkatapos ay i-display sa gallery ng kanyang mga nakaraan. Sinubukan kong ayusin ang relasyon ko sa pamilya ko. Pumunta ako sa Silang Bitbit, ang paboritong kakanin ni Tatay Dante. Pero hanggang gate lang ako. Si Fiona ang lumabas at ang tingin niya sa akin ay wala nang bakas ng paghanga. Ate, patawarin ka na namin. Pero hindi na mabalik yung dati. Sabi ni Fiona habang nakahawak sa trangka. Si Kuya Edsel, ikakasal na sa susunod na buwan kay Estela. Yung nurse na nag-alaga sa kanya, doon siya naging masaya. Doon niya nahanap yung peace na sinira mo. Kaya please, huwag ka nang magpapakita sa kanya. Hayaan mo na siyang maging maligaya. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Ang bahay na pinagplanuhan namin ni Edsel, ang mga tiles na pinili ko, ang kurtinang pinagtalunan namin, iba na ang titira doon. Iba na ang gigising sa tabi ng lalaking binaliwala ko. Sa huling pagkakataon, dumaan ako sa tapat ng bahay na yon sa Nuvali. Nakita ko si Edsel at si Estela na nagtatanim ng mga halaman sa garden. Kitang-kita ko ang sigla sa bawat kilos ni Edsel. Wala na ang lungkot. Wala na ang bigat. Napatingin siya sa direksyon ng sasakyan ko. Pero hindi niya ako nakilala dahil sa dilim ng tint. Nagpatuloy lang siya sa pagtawa. Kasama ang babaeng tunay na nagpahalaga sa kanya. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa nararamdaman mo sa isang sandali. Tungkol ito sa pagpili araw-araw. Pinili ko ang pansamantalang kilig kaysa sa panghabang buhay na kapanatagan. Pinili ko ang sarili kong kapritsyo kaysa sa katapatan
ng taong nagmahal sa akin ng buo. Ngayon, mag-isa akong namumuhay sa isang maliit na kwarto sa Alabang. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na kumpanya, malayo sa kinang ng dati kong buhay. Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang bakanting espasyo sa tabi ko at doon ko nararamdaman ang tunay na lamig ng pagkakamali. Nawalan ako ng 2 lalaki, pero ang pinakamasakit na nawala sa akin ay ang sarili kong dignidad. Mga ka-confess, iyan ang mapait at makatotohanang kwento ni Danica. Isang paalala na sa bawat maling liko, may katumbas na presyong kailangang bayaran. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong ating ibinahagi hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Danica na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa panandaliang saya, kundi sa katapatan at pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod nating uploads. I-follow at i-like na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit at kapana-panabik na mga kwento. Muli, maraming salamat po mga ka-confess. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat po kayong lahat.